What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. For today's video guys, let's talk about PhilHealth. Para saan nga ba yung PhilHealth? Ano nga ba yung purpose nito? At saka kung paano nga ba natin mapapakinabangan ang PhilHealth contributions natin. Kasi kapag na-hospital kayo, of course, yung PhilHealth is more on health siya. Kasi nga diba nakalagay sa tagline nila is your partners in health. Kaya naman for today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano nga ba makapag-avail ng tulong pinansyal or paano nga ba makahingi ng tulong sa PhilHealth para mabawasan yung hospital bills ninyo or yung bayarin ninyo sa hospital. Kasi sa case namin guys, hindi kami nakapag-avail, kaya naman nais kong i-share sa inyo para naman at least maging aware kayo para hindi kayo matulad sa amin na nasayang kasi tumapat sa weekend yung pagka-discharge namin sa hospital at walang opisina kapag weekends. Kaya naman para maiwasan yon, para kahit weekends kayo ma-discharge or makalabas sa hospital, kung baga dineclare ng doktor na pwede kayong umuwi, para makapag-avail pa rin kayo in spite of that, nais kong i-share sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin para sure na kahit weekends kayo ma-discharge o makalabas, maa-avail nyo pa rin yung tulong or yung PhilHealth benefits ninyo. Pero bago yun, nais muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa akong i-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag nyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. So ito guys, nais ko munang i-share sa inyo kung ano yung naging experience ko. Nangyari kasi is yung kapatid ko is na-confine siya at na-dehydrate siya. It's because nag-vomit, kumbaga nagsusuka. Na-dehydrate siya at kailangan na talaga siyang maagapan ng maaga. So ina-explain naman nung nasa receptionist, tinatanong kung may PhilHealth. Parang yung sinasagot ko na lang is oo para matapos na yung usapan namin. Kasi emergency siya, yung kapatid ko is hirap na siya. Yung sinasagot ko lang is oo. Kasi sabi ko, ang goal ko lang is ma-admit na talaga siya kasi nga emergency siya. In-explain ng nurse yung PhilHealth benefits kasi tinanong kami kung may PhilHealth, sabi ko wala. Ngayon sabi niya i-process na lang daw yung PhilHealth para makapag-avail ng discount. They are willing to help naman. But take note lang guys, yung hospital na dapat ninyong pupuntahan or kung saan kayo magpapa-admit or magpapa-confine is PhilHealth accredited siya. Kasi kapag hindi PhilHealth accredited si hospital, wala din. Kahit may PhilHealth kayo, hindi rin kayo makakapag-avail nun. Kasi hindi naman sila accredited ni PhilHealth. Dapat hanapin ninyo yung hospital na PhilHealth accredited. Pag sinabing PhilHealth accredited guys, is ano siya, parang pwede nyo ma-avail yung PhilHealth ninyo sa kanila. Sila yung magpa-process din, magpo-provide ng kayo ng certain documents para ma-less or para mabawasan yung bill ninyo sa hospital na yun. Kaya naman nais kong i-share sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin para hindi kayo matulad sa amin na hindi namin avail yung PhilHealth discount. Kumbaga, story to guys about my experience para hindi kayo matulad sa amin na hindi nakapag-avail ng PhilHealth. So kasi yung nangyari guys is na-discharge kami Saturday. Ngayon, unang-una kasi na nangyari is sinabi ng taga PhilHealth is 21 years old below. 21 years old below to be clear. Ngayon, ang nangyari is 21 na yung kapatid ko. So, nag-expect ako na covered siya. Ang nangyari is, hindi na pala covered. Kundi, 20 years old lang pala. So, ibig sabihin, mali yung info na na-receive namin. Kaya naman parang complacent ako, okay, covered pa naman ng PhilHealth yung kapatid ko kasi sa parents na PhilHealth yung gagamitin sa kila mama at papa. Ngayon, ang nangyari is 21 years old na siya, hindi na pala siya covered kasi 20 years old na lang pala. At doon nagka-problema yung pag-avail namin ng tulong financial or financial assistance from PhilHealth. Ngayon, nag-suggest sila na yung kapatid ko mismo na lang yung i-member sa PhilHealth. Ganito yung process. Ang dami, may mga kailangan i-provide, yung certificate of indigency, kailangan meron kayo nun. Proof na wala kayong kakayahan magbayad sa mga hospital bills ninyo. Pag sinabi kasing indigency is yung walang-wala talaga, financially incapable. So, kapag meron kayong financial indigency or financial incapabilities, maa-avail ninyo yung PhilHealth. Ngayon, ang nangyari is, sabi nga nila, i-member na lang yung kapatid ko. Friday ng hapon yun. Kasi sabi ng doktor, kapag okay daw yung results ng laboratory test ng kapatid ko, i-discharge kami by tomorrow, which is Saturday. Friday siya nagsabi. Ngayon, sabi ko, okay, doon na ako nagkaroon ng interest na i-process yung documents for PhilHealth. Ang nangyari is ganon. Pagkadating namin sa PhilHealth, sinabi na hindi na siya covered kasi 21 years old, which is nag-expect ako kasi sabi 21 years old below. Ngayon, nagbago daw pala,
20 years old na lang siya. So yung sinuggest nila is yung kapatid ko na lang mismo yung i-member. Ang mangyayari is magpo-provide ng Certificate of Indigency. Yung Certificate of Indigency agad naman na-provide ng punong barangay namin right after na mag-chat kami na manghihingi kami ng Certificate of Indigency. Automatic pagkapunta ng papa ko, nakuha naman agad yung Certificate of Indigency at hindi kami nahirapan doon. At thankful lang ako sa part na yun kasi agad-agad naman ni-release yung Certificate of Indigency. Ngayon, the thing is, Sabado na yung araw na yun at walang office si PhilHealth. Ngayon, para hindi kayo mahirapan or para ma-avail ninyo talaga is make sure lang guys na kapag balak nyo mag-avail ng PhilHealth benefits, make sure na i-process na ninyo yung list or yung requirements needed para sa pag-check out ninyo if ever na matapat ng weekends. Halimbawa, na-admit kayo ng Wednesday, so make sure lang na pinapatrabaho na ninyo yung PhilHealth requirements para ma-avail ninyo if ever na matapat ng Sabado or Linggo yung discharge. Pag sinabing dischargement guys, is yung ipapalabas na kayo, parang clear na yung sakit, sabi ng doktor, pwede na kayo lumabas, ganun yung sinasabi. Kapag natapat ng weekends, so may documents na kayo na kailangan para avail yung PhilHealth benefits, so nothing to worry. Hindi tulad sa amin na parang naging complacent lang ako, sabi ko, kasi hindi naman ako nag-expect na parang ganun yung mangyayari. Kasi sabi doon is, kapag na-discharge, pwede na daw i-process yung PhilHealth. So, hindi naman sinabi na walang office kapag weekends. Kaya naman nais kong i-highlight sa inyo na dapat i-provide na ninyo yung kailangang documents kapag balak yung mag-avail ng PhilHealth benefits para hindi hassle sa part ninyo. Kasi yung sinasuggest nila guys is mag-antay kami ng Monday, which is medyo horrific, kumbaga. Parang hindi ko matatanggap kasi Sabado kami na-discharge at mag-aantay pa kami hanggang Monday, hanggang hapon sabi nung PhilHealth representative. Last resort is kailangan daw mag-wait ng office day para ma-process yung membership ng kapatid ko mismo. Kasi kailangan na niya maging independent kasi 21 years old na siya, hindi na siya covered ng PhilHealth ng parents namin. So yung sinasuggest nila is kailangan na mismo yung kapatid ko yung magpa-member sa PhilHealth as indigent. Pag sinabing indigent, hirap na hirap sa buhay. So yun, na-provide naman agad yung Certificate of Indigency, but the thing is hindi namin na-avail because yun nga, mag-aantay kami ng 2 araw which is Sabado kasi yung Sabado, Linggo, Lunes. So, 2 araw pa yung inaantay. Ngayon, sabi nung nurse, yung babayaran na lang daw is yung nurse service fee at saka yung room, yung kung magkano yung per night ng pag-stay doon sa kwarto na yon. Kasi kapag okay naman na na-discharge na, na-clear na ng doktor, hindi na raw bibigyan ng gamot. At saka may nilagay lang dito sa kamay na kulay yellow. Sinasabing hep-lock ba yun? Ayan, nakikita nyo yung picture guys. Yan yung picture na nakikita nyo. Yun yung nakalagay sa dito ng kapatid ko, which is nakikrench ako kasi nakikita ko kumikinang yung ilalim. Talagang alam mo yun, karayom talaga yung nakalagay, which is parang napaka-delikado. What if syempre pag natulog, what if maganon, which makes me decided, talagang nakapag-decide ako na bayaran ko na lang talaga yung hospital bill. Kasi magbabayad na talaga dapat ako at sinuggest yun ng babae na sayang naman yung maa-avail kasi sabi niya, yung bill namin is mababawasan ng 19,000. Diba? Sinong hindi doon manghihinayang na ma-avail yung 19,000 na yun. And the first, nag-agree ako. Sabi ko, okay, sayang naman kasi mag-ano na lang muna kami, mag-stay na lang hanggang Monday. So yun nga, pag tinanggal na yung dextrose, pinalitan ng hep-lock ba yun, yung kulay yellow na nakalagay doon, nakikita nyo. At doon parang nakikrench ako, tapos yung kapatid ko parang sinasabi niya na masakit daw, parang hindi niya daw maintindihan yung sakit na nararamdaman doon sa kamay niya na nakalagay dito. So sabi ko, okay na lang, since may pera naman, babayaran ko na lang siguro para makauwi na kasi ang hirap. At saka alam mo yun, hospital yun eh. Medyo alam mo yun, kailanman hindi ko pinangarap magstay ng hospital. Hindi ko na kaya magantay pa ng another 2 days. Kasi yun nga, para ma-process yung membership ng kapatid ko. Kasi hindi naman sila pumapayag na tanggalin yung yellow, hindi naman sila papayag na makalabas yung kapatid ko, which is I understand kasi protocol naman nila yon at saka yung policy na sinasabi, hindi ko naman pwedeng
ganito, ganyan. So, hahayaan ko nila. So, the last resort that I can do is just to pay it in full para ma-discharge na yung patient ko at hindi na kami magstay doon ng matagal. Kaya naman, ito lang talaga masasabi ko na kapag na-admit kayo at balak yung i-avail yung PhilHealth ninyo, just make sure to process na talaga yung documents na kailangan. Yung Certificate of Indigency, kailangan na kailangan yun. At saka yung list of requirements, andito guys, binigay ng taga PhilHealth. Ayan, nakikita nyo. Requirements for indigency, which means hindi nyo kayang bayaran. So, barangay indigency, sa barangay nyo kukunin. So, kung saang barangay kayo. Pero ito guys, disclaimer lang, baka magkaiba yung magiging requirements needed. So, kailangan nyo pa rin i-consult yung hospital or yung PhilHealth representative doon sa hospital na kung saan kayo na-confined. Medical certificate sa record section kukunin. Sa hospital mismo yan. Mabilis lang yata yan kukunin. Tapos, assessment. So, city, kapag saang city kayo, halimbawa, ito nakalagay 2nd or 3rd district. Halimbawa, sa munisipyo or sa probinsya ninyo, ibibigay naman nila kung saan kayo magpapa-assist or kung saan, saan i-check yung financial capability nyo. Parang ganun, magkakaroon ng screening, i-check yung kakayahan talaga ninyo, magkakaroon ng interview, ganon. Then, valid ID member. So, yung valid ID ng member, then valid ID ng authorized representative kapag representative yung magpa-process. So, ganun lang guys. Sana may na-share ako. Ang kailangan nyo lang talaga isipin is unahin nyo agad i-process yung mga documents na kailangan para ma-avail ninyo yung PhilHealth kahit na weekends or Sabado-Linggo kayong ma-discharge para kahit pa paano, kumpleto na yung document ninyo, ma-avail nyo pa rin yung tulong assistance or tulong financial ng PhilHealth. So sana may na-share ako. It's me again, Joseph Kate. Don't forget to subscribe for more videos. Bye-bye!